So ayan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan no, agawan lang natin ng content itong si Raffy Tulfo ulit. Kasi mga kababayan no, kaya madalas ko nako-content itong si Raffy Tulfo kasi naiinis na po talaga ako sa pag-grandstanding niya. At ang pinakabiktima niya po talaga ng grandstanding niya itong PCSO. Na imbis po na kasi siya yung parte ng siya yung chairman ng committee sa Senado regarding po diyan sa mga gaming na imbis nga po na makatulong itong walang yang Raffy Tulfo na to, is nagiging pabigat pa nga lalo siya. Ang punto lang natin dito, nakailang hearing na po si Raffy Tulfo na sinasabi niya nga po magkakaroon ng dayaan, nagkaroon ng dayaan, eh wala naman siya napapatunayan. At ngayon nga po mga kababayan, kahit nga po na mahal na araw, patuloy pa rin siya sa kanyang paninira. So ito no, nakita ko tong balita na to from Abante. So ito nabalita ito nung March 27. So mahal na araw to, di ba? So ngayon, ang binanatan niya naman dito is yung DICT, yung DICT. Okay. So ang sabi dito, no, DICT, palusot sa Lotto Probe. Ayan. So basahin lang natin to, no? Maiksi lang naman tong content na to, no? Sabi ni Raffy Tulfo dito, no? Inatasan ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Information and Communications Technology, DIC, na tapusin sa loob ng isang buwan ang pagsisiyasat sa lotto system ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan, sige. Okay lang, fair lang. Okay lang yan. Sige, continue natin. Ibinigay ni Tulfo ang ultimatum. So may ultimatum, isang buwan, di ba? Matapos aminin ng isang opisyal ng DIC na nakatenga ang pagsisiyasat nila sa system ng PCSO dahil sumasailalim umano sa accreditation ng international body ang ahensya. Ito no, ito. So mga kababayan, ang gusto kasi ni Raffy Tulfo, 'di ba? Unahin ng DIC yung pag-grandstanding niya kaysa dito sa international accreditation. So itong international accreditation po na to, ito po yung ISO. Para sa akin mga kababayan, mas importante po kasi yung ISO accreditation kaysa diyan po sa ginagawang kaululan ni Raffy Tulfo, diyan po sa Senado, para lang kasi patunayan lang ni Raffy Tulfo na magaling siya. Pero wala naman siya napapatunayan na sinasabi nga pong allegedly na dayaan. Kung may dayaan mga kababayan, sana napakita niya na dati pa. So kasi mga ka-streetwise, no, para sa akin, importante itong accreditation po na to kasi ito pakita ko sa inyo, no, ito po kasi yung ISO, yung certification. Ito yung sinasabi dito ni Attorney Aboy Paraiso eh. Sabi dito, importance of ISO certification. ISO or international standards, international standards to are woven into our lives as a trusted symbol of quality. You come into contract with ISO standard on a daily basis without even realizing it. Hundreds of signs and symbols cross language barriers to communicate important message from our credit card number to stop sign on the road. Okay, by becoming ISO certified, your business gains a similar level of international recognition by meeting the standards that are important to your industry. Okay, it's a commitment to those standards that can be recognized by potential customers, existing customers, and your staffs as a world-class ISO consultant. So mga kababayan kasi, ang punto dito, kapag ang PCSO naman ay hindi po nakapasa sa accreditation po ng ISO, ang mangyayari na naman dito, mag-grandstanding na naman si Raffy Tulfo. Sasabi na naman dito ni Raffy Tulfo na, oh, bakit hindi kayo nakapasa sa ISO? So, ibig sabihin may dayaan. Ayun na naman ang lusot dyan. Ayun na naman po ang gagawing grandstanding na naman po ni Raffy Tulfo dito. Oh. So, para po mapatunayan na meron dayaan, kailangan si Raffy Tulfo ang maglalabas. Yun nga lang, puro haka-haka nga. At mga kababayan, kapag po accredited po ng ISO ang isang kumpanya or ang isang ahensya, ito po ay hindi prone. Nababawasan po yung pagiging prone nito sa dayaan po at regarding po ito sa loto. Especially po sa PCSO. 'Di ba? So, ang punto kasi dito, minamadali kasi ni Raffy Tulfo yung DIC. 'Di ba? Saan na ba 'yon? Minamadali niya yung DIC. Eh meron pa ngang inaasikaso na mas importanteng bagay. Oh, so continue lang natin yung pagbabasa. No, sabi dito no, sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement noong nakaraang linggo, sinabi ni DIC Assistant Secretary ito si si Aboy Paraiso no.
Renato Paraiso na hindi nila maisagawa ang vulnerability assessment and penetration testing sa iLotto system dahil wala pang binibigay na permiso ang PCSO. We need access to their logs. We need access to their system, katwiran ni Paraiso. I think they are undergoing evaluation, accreditation with the international lottery system. So that's why it takes precedence with the VAPT testing to be conducted by the DIC, paliwanag niya. Oh, ang gusto kasi ni Rapi Tulfo, unahin po yung kaek-ekan niya. Kasi mga kababayan, pag sinasabi mo kasing na-hack, lahat naman po kasi ng computer pwedeng ma-hack. Pentagon nga pwedeng ma-hack eh. 'Di ba? So, ngayon ang sa akin lang, 'di ba? Sa unang hearing kasi, ang sinabi kasi ni Attorney Aboy Paraiso, kailangan nila ng 3 months. Pero ito si Rapi Tulfo lang naman yung nag-i-insist na dapat 1 month lang. 1 month lang dapat. 'Di ba? Bullshit, 'di ba? So sabi pa dito no, continue lang natin. Sabi dito, ito na no, hindi naman tinanggap ni Tulfo ang paliwanag ng DIC official dahil mas importante umano na masuri ang system ng PCSO kaysa kanilang accreditation. So kabobohan mo to, Rapi Tulfo. Bobo ka talaga. Magaling ka lang magsalita, magaling ka lang sa mga kaso ng mga kabit-kabit, 'di ba? Magaling ka lang sa skandalo, pero ethically bobo ka. Oh, hindi nga. Kasi mga kababayan, tulad yan ng sinabi ko kanina, kapag ang PCSO po hindi po nakapasa sa ISO, mas lalong dadami po yung haka-haka ni Rapi Tulfo na nagkaroon ng dayaan. Kasi tulad nga po ng binasa ko nga po kanina, pag nakapasa nga po sa ISO, na palagi namang pasado po yung PCSO sa ISO, di ba? Kasi nare-renew yan eh. Hindi ko lang alam kung every 3 years or every year, pero hindi ako sigurado. No? Pero nire-renew po kasi yung ISO accreditation. So, tulad nga po na binasa nga po natin kanina, kapag po ang isang ahensya or isang kumpanya ay pasado po sa ISO, ito po ay kinikilala po bilang international standard. So, kapag sinabi mong international standard, ito po yung standard na sinusunod po sa buong mundo. So kapag hindi po nakapasa nga po yung PCSO dito, so magkakaroon na naman ng haka-haka na may dayaan pala. So mas importante po na makapasa muna sa ISO yung PCSO bago sundin ng DIC, ng DITC, yung kaek-ekan at kaartihan ni Rapi Tulfo diyan po sa PCSO na kanyang sa kanyang pag-grandstanding lang naman. Oh, hindi ko talaga makuha eh. Hindi ko talaga makuha yung punto ni Rapi Tulfo dito eh. So sabi niya pa dito, mas importante siguro yung maging transparent sila sa lahat ng mga ginagawa nila, whether they are waiting for the accreditation, giit ni Tulfo. So makakapaghintay yun. Makakapaghintay yun mga kababayan kasi ito lang no, kukwento ko lang no. Ako po kasi nagtrabaho din po kasi ako sa isang kumpanya na accredited po ng ISO. Ito nga po sa Eurotex. Nagtrabaho ako diyan sa Eurotex dati. Eurotex Muntinlupa. So, talagang siniseryoso po talaga ng bawat kumpanya ang makapasa po sila sa ISO. Seryosong usapin po ito. So, kapag hindi ka nakapasa, ibig sabihin nun, substandard ka regarding po sa international standard. Ganun lang ka-basic yung Rapi Tulfo. Eh, yung sa'yo naman kasi, yung kay Rapi Tulfo kasi, puro lang siya haka-haka, nakailang hearing na, wala naman siya napatunayan. Yung sinasabi natin dito, well, admitted, na yung ginawa ng PCSO na pag-edit nga po ng picture, yun, mali talaga yun. Mali talaga yun. Inaamin talaga natin yun, mali yun. Pero it means ba na porket na nagkamali sa pagkuha nga po ng pictures na edited para po sa seguridad ng mga nanalo po sa loto, ibig sabihin ba na may dayaan na? I just don't really get the connection. I just don't really get the point kung ano ba talaga ang pinupunta ni Rapi Tulfo. Ang malinaw lang dito, nagpapasikat lang po yung mama. Well, kung magpapasikat lang sana itong si Rapi Tulfo, sana wala sanang masisirang tiwala sa isang ahensya ng gobyerno. Ayun lang po yun eh. Imbis po kasi na makatulong, nagpapabigat pa. Okay. Nais ng senador na hindi lang sa iLotto ang isa ilalim sa VAPT kundi ang buong lotto system ng PCSO. Okay. Isa lang itong issue na kinakalkal ng puro pagkakalkal pero wala naman napatunayan. So ito mga kababayan, meron kasing hamon itong si Mel Robles. Sabi ni Mel Robles, ito January pa to pero wala pa rin kumakasa. PCSO invites senators to observe lotto processes.
Sabi ni Mel Robles yan. Oh. So sabi dito, in a letter dated January 22, Robles invited the lawmakers to witness the entire lotto draw process from the pre-draw preparations to the actual draw itself for any lotto draw on any day without even without prior notice in the interest of transparency. So ang gusto nga po ni General Manager Mel Robles na ini-invite niya yung mga senador without notice. Kumbaga, sorpresa. January, February, March, April na ata bukas, April na. Wala pa rin pong kumakasa sa loob ng 3 buwan. So para mapatunayan lang, kung talagang gusto talaga ni Rapi Tulfo na mapatunayan na meron dayaan sa PCSO, pumunta siya sa mismong lotto draw. 'Di ba? Imbestigahan niya mag-isa o kaya kasama niya yung mga staff niya, mga abogado. O kahit lahat na silang mga senador, hindi pala mag-isa, lahat na sila nang walang notice, surprise. Doon natin makikita kung talagang may dayaan. Pero pag ganyan mga pur pasakalye lang na may dayaan, di ba kailangan ng transparency? Ikaw nga, wala kang transparency eh. So ito lang mga kababayan, no, mahal na araw kasi, medyo naiinis lang talaga ako, no? Kasi nabalita ito, March 27, so mahal na araw nga to, no? Miyerkules Santo. Di ba? So yun lang mga kababayan, so nadaanan ko lang to, no? So kayo mga streetwise, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman ni Rafi Tulfo na dapat mas unahin pa daw yung pag-grandstanding niya ng DICT kaysa dito sa accreditation ng PCSO sa international standards. Pabor ba kayo doon? O talagang, di ba? O talagang nag-grandstanding lang talaga at pasikat lang talaga itong si Rafi Tulfo? Di ba? Si Rapi Tulfo lang kasi puro ano lang yan eh. Puro magaling lang yan sa kabit-kabit, kirida-kirida, 'di ba? Puro ganun lang, puro sa ganun lang magaling yan sa skandalo. Pero regarding po sa mga procedures, sa mga pagiging ethical, wala. Bobo. So yun lang po mga kababayan. So comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you po. Salamat.